Magandang umaga po sa lahat. Morning po. Pakibati po natin ang katabi natin. Ngayon ang maligayang araw. Yan. And also, pwede po nating batiin yung kalapit natin na Father. Happy Father's Day. Ayan. Good morning and welcome to the worship service here at DCF Montalban. As we start, allow me to read to you Psalm chapter 40, verses 9 to 10. I proclaim your saving acts in the great assembly. I do not steal my lips, Lord, as you know. I do not hide your righteousness in my heart. I speak of your faithfulness and your saving help. I do not conceal your love and your faithfulness from the great assembly. Let us pray. Ama naming Diyos na dakila, na lumikha ng lahat, Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Thank you for another day. Maraming salamat po for this opportunity to worship you, Lord, to serve you. Make us all deserving, Panginoon. Cleanse our hearts, Panginoon. Cleanse us from our impurities. And make us deserving, Panginoon, to come into your presence. May everything that we do, Panginoon, may be pleasing unto your eyes, Lord. Nawa, ikaw lang ang maitaas sa pagkakataong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Morning po. Good morning, brothers and sisters. In 1 Peter chapter 2, verse 9, it says, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light." The gospel is not a private belief. It is God's power made known to all and received through faith alone. Therefore, our response to this truth is worship without reservation. As we sing papuri kay Yahweh, let each hari ng mga hari be our declaration of His power. Let each tapat ka be our confession of faith in His promises. And let isigaw sa lahat ng nilalang be our commitment to proclaim His greatness to all nations. Let us stand up, worship together by singing papuri kay Yahweh. Nagpupuri, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago.
Magpapala'y bumubuhos na Yahweh, Yahweh Sa ngalan niya'y may kagalingan Yahweh, Yahweh Sa kanya'y may tagumpay Yahweh, Yahweh Isigaw ng lahat ng nilala Yahweh, Yahweh Pagpapala'y bumubuhos na Yahweh, Yahweh Sa ngalan niya'y may kagalingan Yahweh, Yahweh Sa kanya'y may tagumpay Yahweh, Yahweh Sigaw ng lahat ng nilala Yahweh, Yahweh Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari Tapat kailanman, hindi nagbabago Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari Tapat kailanman, hindi nagbabago Si Yahweh ang ating Diyos Si Yahweh ang ating Diyos Si Yahweh ang ating Diyos We have just declared tapat ka and lifted our praises to the Lord. But Romans 1:17 calls us to more than Sunday worship. It says, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. As followers of Christ, we believe that faith is not limited to this hour. It is how we live each day by grace through faith alone. The Apostle Paul was not ashamed of the gospel because it is the power of God. That same power sustains us when circumstances are unclear and when answers are delayed. We are called to walk by faith and not by sight. Therefore, our next song, By Faith, is our confession. It is our commitment that even we cannot see, we will trust the word of God. Even in trials, we will stand on His promises. We have praised Him for who He is. Now, let us anchor our lives on Him in faith. Let us continue worshiping the Lord together through faith. Faith we see the hand of God in the light of creation's grand design, in the lives of those who prove His faithfulness.
called to go. In the power of the Spirit to the lost, to deliver captives and to preach good news in every corner of the earth. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. By faith the mountains shall be moved, and the power of the gospel shall prevail. For we know in Christ all things are possible, for all who call upon His name. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. Salamat, Panginoon. Let us continue worshiping our Lord to Christ alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live.
precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever block me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Father, thank you that our hope is found in Christ alone. Let the truth of the cross and empty tomb anchor our hearts. No guilt, no fear, only your power sustaining us by faith. And may we live unashamed of the gospel until he returns. In Jesus' name, amen. Kakaupo na po. Samahan niyo po akong manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, ngayong araw na ito. Dahil binigyan mo na naman po kami ng pagkakataon upang magtipon sa banal na araw sa inyong harapan, O Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa kagalingan, sa kalakasan, at sa biyaya na inyong pinagkakaloob sa amin. Lalong-lalo na po ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Ama, patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga hindi ka nais-nais na gawain, Panginoon. Pakalinisin mo po ang aming puso't isipan na sa aming pakikinig at aming pagsamba, amay malalhati mo ang iyong pangalan, Panginoon. Nawa ang aming mga puso ay sa iyo lang nakatuon, O Lord. Palitan mo po ng kalakasan ang aming mga kahinahan, O Diyos. Nawa ipagkaloob mo sa amin ang araw na ito ang buong puso na ipagkakaloob mo sa amin, O Diyos. Panginoon, dinudulog po namin ng lahat ng aming inaing at ninanakit sa buhay, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, itinataas po namin ang aming bahay-sambahan, ang GCF Montalban. Nawa, O Diyos, sa kabila ng katatagan po ng pagkakatayo ng aming sambahan, Panginoon, bigyan mo po ng katalinuhan, kalakasan, nagaling nang bumula sa iyo ang aming mga leaders, elders, deacon, ministry head, Panginoon, at lahat po ng gumaganap dito sa ating bagong sambahan. Maliit man o malaking gampanin, O Diyos. Panginoon, gawin mo po ng asin at ilaw ang aming simbahan na maging tanglaw sa mga pumapasok sa pintuan po ng GCF Montalban at maging pagpapala sa aming mga komunidad, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ganun din po ang financial na aspeto ng aming simbahan. Nawa, palaguin mo po ang financial statement po, Panginoon. Nawa, magamit namin po sa inyong kaharian at sa bawat ministeryo na plano ng aming simbahan, O Diyos. Tinataas din po namin ang aming pamilya, Panginoon. Pag-isayin mo po ang mga wasak na pamilya, mga tahanang hindi nagkakasundo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat tahanan ay magiging simula ng may liit mong kaharian bilang iglesia, O Diyos. Nawa, ang bawat pamilya ay magkakasundo.
Ganon din po, Panginoon, ang mga nakakaranas ng sakit, mga inaing, mga kabigatan sa buhay, Panginoon. Nasa iyo lang po ang kagalingan ng bawat isa, Panginoon. Bigyan mo po sila ng pagkakataon upang makipaglingkod po sa inyo, O Diyos. Ganon din po, Panginoon, ang aming Pastor Arden, Panginoon. Maraming salamat po sa kanyang buhay. Sa kanyang gamit mo sa kanya, Panginoon. Patuloy mo po siyang gabayan sa mga salita na inyo pong pinagkakatiwala sa kanya, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang maghatid ng mabuting balita, Panginoon. Si Elder Donnie, Panginoon, na pagkalooban mo po siya ng Santong Espiritu na nagigimula sa inyo. Gabayan mo po siya sa kanya pagbabahagi na may sa pamuhayin po namin ng bawat salita po na pagkakaloob niya sa amin, Panginoon. Dinudulog din po namin, Panginoon, ang aming bayan, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Ang aming mga leaders, presidente, vice president, mga senador, Panginoon. At hanggang sa barangay Tanod, Panginoon, barangay captain, nawa, Panginoon, ipagkaloob mo po ang kalakasan, kagalingan, at pagkakasundo sa kanilang pamumuno. At may sa katuparan ng kanilang mga daykahin sa bawat mamamayan, Panginoon. Nawa ang bawat isa sa kanila po, Panginoon, ay pagkalooban mo po ng kalakasan na nagmumula sa inyo, O Diyos. Sa kabila po ng kaguluhan sa aming mga namumuno, Panginoon, na katagpuin mo po ang kanilang mga puso na may sa katuparan ang kanilang pangako sa bayan, Panginoon. Panginoon, huwag mo po kami lalampasan. Nawa, Panginoon, ikaw lamang po ang aming may taas at mapapurihan ngayong araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. For our scripture reading, let us all open our Bibles to Romans chapter 1, verse 16 and 17. Again, Romans chapter 1, verse 16 and 17. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Just it is written, the righteous will live by faith. May the Lord add blessing in reading of His word. Please be seated. Good morning po. Sa lahat po ng mga ama na katulad ko, Happy Father's Day po sa ating lahat. Enjoy your day. No? Enjoy this day dahil for the rest of the days after this, Mother's Day na po yan. Sige po, samahan po ninyo akong manalangin. O loving Father, what we are not, make us. What we have not, give us. What we know not, teach us. May the Spirit of God will lead us in our study and in our needs. May Christ be only seen. May Christ be only heard. May Christ be only exalted. In His name we pray. Amen. Repeat after me. I am not ashamed of the gospel. Yun. No, dinig na dinig ng mga taga-subaybay sa atin sa Facebook Live, yung inyong conviction na ang taga-GCF Montalban ay hindi nila ikinahihiya ang mabuting balita. The same conviction that you have,
ay siya ring conviction po ng sumulat ng mga salitang inyo pong binanggit. Na ang sabi po ng sumulat na ito, hindi niya ikinahihiya ang mabuting balita. Yung Book of Romans po, kung saan natin matatagpuan po yung ating passage this morning, was written by Apostle Paul. Ito po ay isinulat niya sa mga taga-Roma na naninirahan doon. Yung pong Rome is the capital of the Roman Empire during that time. Who is Apostle Paul? No, si Apostol Paul po ay isa po siya mula sa lahi ni Benjamin, one of the tribes of Israel. Isa po siyang Pariseo. Ibig sabihin siya po ay aral sa Old Testament writings. Kaya lang po si Paul po, no, siya rin po ay isang berdugo. Pumapatay po ito ng Kristiyano bago niya nakilala si Kristo. In fact, ang kanya pong pagpunta sa Damasco, na naitala po yan sa Acts 9, ang tunay na dahilan na pagpunta niya roon ay upang usigin yung mga Kristiyano na naroroon at ibalik sa Jerusalem. Kaya lamang siya po ay kinatagpo ng ating Panginoong Jesus. And there he was temporarily blinded. Sa kabilang dako, kinatagpo rin po ng ating Panginoong Jesus si Ananias. Si Ananias po ay isang Kristiyano na taga Damasco. At ang sabi ng Panginoon, puntahan si Paul kung saan siya naroroon upang manumbalik ang kanyang paningin. Pero hesitant po si Ananias. Ang sabi niya, Panginoon, balitang-balita ang ginagawa ng taong yan sa mga kapatid. Masama po ang kanyang ginagawa. Pero ito po ang tugon ng ating Panginoong Jesus. Sa Acts 9 verse 15, the Lord said, "Go, for he is a chosen instrument of mine to bear my name before the Gentiles and kings and the sons of Israel." Paul was the chosen vessel, instrument of God, of our Lord Jesus Christ, to proclaim His name, to proclaim the gospel. At ang bagay po na ito ay niyakap ni Apostol Pablo. Sa katotohanan sa kanyang sulat sa aklat ng mga taga-Roma, ito po ang kanyang pakilala. Paul, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God. Ito po ang bagay na pinaniniwalaan ni Apostol Paul, ang mabuting balita. At ang mabuting balita rin ito ang kanyang ipinapangaral at kanyang ipinapahayag. Kaya sabi ni Apostol Paul, I am not ashamed of the gospel. Wala po siyang takot kahit kanino. He was not even intimidated by anyone. Kinaharap niya ang lahat ng mga panganib. Kinaharap niya ang lahat ng mga paghihirap na kanyang dinanas dahil lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Kaya ang sabi niya sa 2 Corinthians 11:24-27, 5 times I received from the Jews 39 lashes. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have spent in the deep. I have been on a frequent journeys, in dangers for rivers, dangers from robbers, dangers from my countrymen, dangers from the Gentiles, dangers in the city, dangers in the wilderness, dangers on the sea, dangers among false brethren. I have been in labor and hardship through many sleepless nights, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. Hindi po ang mga bagay na ito na naranasan ni Apostol Paul ang nagbigay ng takot sa kanya upang hindi niya ipangaral ang mabuting balita. In fact, even death ay hindi kinatakutan ni Apostol Paul. Saan man lupalop ng Asia or Europa, matapang po at walang pagod na ipinangangaral ni Apostol Pablo ang mabuting balita. Siya po ay nakulong sa Pilipos. Siya ay pinag-uusig. Siya ay pinag-uusig sa Thessalonica, gayon din sa Berea. Siya po ay pinagtawanan sa Athens,
And he was regarded as fool in Corinth. No? And he was stoned. Pinagbabato po siya sa Galatia. And yet, Paul said in verse 1:15 ng Rome, "So for my part, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome." No? Pinananabikan ni Apostol Paul sa kabila ng lahat ng kanyang mga naranasan, no, na ipangaral ang mabuting balita maging sa mga taga-Roma. What makes Paul, no, eager to preach the gospel? Sa verse 16, ang sabi po niya, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek." Apostle Paul is not afraid to preach the gospel, no? Dahil siya po ay nauunawaan niya, naiintindihan niya, na ang mabuting balita ay kapangyarihan ng Diyos upang magligtas. Ano po ba ang mabuting balita? What is the gospel? No, according to Paul, ito po ang mabuting balita. Sa 1 Corinthians 15 verse 3 to 4, "For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he was raised on the third day according to the scriptures." I would like to draw your attention dun po sa mga naka-highlighted words. That is the gospel. Jesus Christ died for our sins, buried, and raised again. Yan po ang mabuting balita. Ang mabuting balita po, no, ang puso po ng ebanghelyo ay ang ating Panginoong Jesus. Sa Kanya po nakatuon ang mensahe ng mabuting balita. And why not? This is the Son of God, na nagkatawang tao, na namatay upang tubusin hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi ang kasalanan ng sangkatauhan. Upang ano? Upang tayo na makasalanan ay ipagkasundo sa Kanya. At sa pamamagitan niya, no, ang kaligtasan ay ating matatagpuan. His death satisfied the love and justice of God. He was buried. Ano po ibig sabihin nun? Yun po ay pagpapatotoo na ang Kristo na ito ay tunay na namatay. Na ang kanyang kamatayan sa krus, ang lahat ng kanyang binata na paghihirap ay ang pagpapatunay po ng kanyang pagiging tao. And he was raised again on the third day. Yun po ay ang kanyang pagpapatotoo na siya ay Diyos. Na at ang kanyang muling pagkabuhay ay pagpapakita rin ng kapangyarihan ng Diyos, no, sa katagumpayan niya, no, sa kamatayan. At ang muling pagkabuhay po, no, it brings salvation to those who believed in Christ. Ang pangako ng buhay na walang hanggan. A story was told. There was a little boy, no, na gumawa po ng kanyang bangka. And he carefully, tinignan yung mga details ng kanyang bangka. At matapos niyang gawin yung bangkang yon, no, sinubukan po niya, no, sa isang ilog, no, nilagay po niya yung kanyang bangka. Kaya lamang sa lakas po ng agos ng bangkang yon, no, dinala yung kanyang bangka. Hinabol po niya, hinanap, pero hindi na niya natagpuan. One day, no, dumaan po siya sa isang toy store. At nakita po niya ang kanyang bangka. Pumasok po siya doon. Sabi niya sa owner, "That was my boat." Ang sabi po nung owner, sabi niya, "Was your boat. Kung gusto mong ibalik yan sa'yo, bilhin mo."
Alam niyo po kung anong ginawa ng batang yon? Nagtrabaho siya umaga at gabi para makaipon ng salapi na maipambibili dun sa kanyang bangka. And when he have enough money, no, nagpunta po siya dun sa toy store at binili niya yung kanyang bangka. And when he held that toy, yung bangkang iyon, ang sabi niya, 2 beses kang naging akin. Una, binili kita. Una, nilikha kita. Pangalawa, binili kita. And the story of that young boy reflects the relationship of Jesus to us. Na tayo kanyang mga nilikha dahil sa ating mga pagkakasala ay nalayo sa kanya. Pero ang dugo at buhay na ibinigay ng ating Panginoong Hesus ay siyang halaga ng pinambayad para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. And that is the gospel. Sabi ni Apostol Pablo, "For I am not ashamed of the gospel." Why are we ashamed of the gospel? Bakit natin ikinahihiya ang mabuting balita? Because of fear. Fear of what? Fear of rejection. Hindi po ba totoo na ang mabuting balita or the gospel is offensive? Because it talks about hell, it talks about death, it talks about sin, and talks about righteousness. Kaya ang mabuting balita na ating daladala, no, ay ating ikinahihiya because of what other people might think. No, na hindi nila tatanggapin ang bitbit nating mabuting balita sa kanila. And that silenced us to preach the gospel. Pangalawa, fear to be ridiculed. Dahil ang mabuting balita is offensive, no? Natatakot tayo sa kung anong bagay na iisipin o sasabihin ng ibang tao, no? Sa pangangaral natin ng mabuting balita. They may brand us as what? No? Na self-righteous, no? Na religious freak, at kung ano-ano pa. Ang mga bagay na ito ay naghahatid sa atin ng takot, no? Para hindi ipangaral ang mabuting balita. Ano pa? Fear of what? Fear of inadequate knowledge. Hindi po ba totoo na sa maraming pagkakataon, no, nais nating ipangaral ang mabuting balita, kaya lang natatakot tayo dahil baka, no, yung ating kaalaman ay hindi sapat, no? Or we will misrepresent the gospel na ating daladala. O di kaya, no, may mga tanong sila na hindi natin kayang tugunin. Ang lahat po ng ito ay naghahatid sa atin ng takot upang ikahiya ang mabuting balita. The next question would be, what are the reasons why we should not be ashamed of the gospel? The thing is, alam niyo po, si Pablo, he doesn't have any fear to be ridiculed, to be rejected, or even, no, hindi rin niya ikinahiya ang mabuting balita. No, wala rin siyang takot sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa kanya. Bakit po? Kasi nauunawaan ni Apostol Pablo na ang mabuting balita ay ano po? It is the power of God for salvation. Yun po ang unang dahilan, no, kung bakit Paul was very confident to preach the gospel, dahil alam niya, nauunawaan niya na ang mabuting balita ay kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Alam niyo po, yung pong gospel is a force. No? Lakas, kapangyarihan. No? And it brings a new life and transformation to everyone who believe in Christ.
Yung pong power natin na tinatawag, sa Greek po niyan, ang ibig sabihin, dunamis. It means what? Strength. It means power. It means might. And it means miracle. No? So, when we speak the power of God, we speak the omnipotence of God. He is the Almighty God. Alam niyo po kung paano po dinemonstrate o inexpress ng ating Diyos ang kanyang kapangyarihan? He demonstrate it in creation. Ang isa pong builder, nangangailangan po yan ng mga materials to build, but not God. In Genesis 1, God spoke. At mula sa kawalan, lahat ng bagay ay nalikha. At ang sabi ni Jeremiah ay ito, it is He who made the earth by His power, who established the world by His wisdom, and by His understanding, He was stretched out the heavens. The power of God is glorious. The power of God is incomparable. The power of God is unsearchable. The power of God is everlasting. Pero alam niyo po, the greatest expression of the power of God is in creation, is in His salvation. Pero this power of God, hindi lang niya basta nilikha ang mundo, but the Lord sustains the universe. Sabi sa Hebrews 1:3, and He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power. Patungkol po ito sa ating Panginoong Jesus. Ano po ang sinasabi sa atin ng aklat ng Hebrews? That God cares. Hindi lang niya nilikha ang kanyang mundong ating ginagalawan, but He continue cares and He continue provides para po sa atin. He continues sustains life for us. As I have said, the greatest expression of God ay matatagpuan po sa kanyang pagliligtas. Sa kanya pong pagliligtas. A friend of mine, ibinahagi po niya sa akin minsan, yung kanyang librong binabasa, yung author na ito sa kanyang paglalakbay, ay na-experience po niya sa kanyang paglalakad na isang vendor ang sumisigaw ng ganito, cheap cross, cheap cross, cheap cross. And when this author heard this, ang sabi niya, ang krus ng aking Panginoong Jesus ay hindi cheap. And I agree with that author. Dahil ang krus po ng ating Panginoong Jesus ay hindi lamang sumisimbolo ng kanyang pag-ibig, ng kanyang katarungan at ng katwiran, kundi ito po ay sumisimbolo ng kapangyarihan ng Diyos upang magligtas. Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 1 verse 18, for the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Hindi po ba totoo na sa maraming tao ang mabuting balita po ay kahangalan para sa kanila? Pero tayo na niligtas ng Diyos, naranasan natin ang kapangyarihang iyon. Amen po ba? Kaya lamang po, ang problema is we are impotent. Wala tayong kakayanan na iligtas ang ating sarili. We don't have any power to save ourselves. Ang pagsunod po sa kautusan ay walang kapangyarihang magligtas. Ang paggawa ng mabuti ay walang kapangyarihang magligtas. Ang kayamanang meron ka ay walang kapangyarihan para magligtas. Maging ang kaalaman mo sa Diyos ay walang kapangyarihan para magligtas. Maliban na lamang kung ang kaalaman na yan ay maghahatid sa iyo ng pananampalataya kay Kristo.
What makes us impotent? Sabi po sa Ephesians 2 verse 1 is this, and you were dead in your trespasses and sins. Tayo ay mga buhay na patay. Kaya tayo ay walang kakayahan na iligtas ang ating sarili. Ano man ang gawin nating pagsusumikap, we cannot please God. Why? Because we are dead. What makes us dead? Because of our sinfulness. Sa pangangaral po ni Pedro, ito po ang kanyang sinabi sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 4, verse 12. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lamang. Yes, because Jesus is the power of God for salvation. He is the way, the truth, and the life. This is His claim. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 28 verse 18, all power is given unto me in heaven and in earth. This is God speaking to us. The second person of the triune God, the Son of the living God. He is the one who turned water into wine. Siya po yung lumakad. He walks on water. Siya ang nagpahinto ng bagyo at ng dagat. Siya ay nagpakain ng 5,000 mga kalalakihan at 4,000 kalalakihan in 2 separate occasions. Siya ay nagpalayas ng maraming mga demonyo. Siya ay nagpagaling ng maraming mga sakit at karamdaman. Siya ay bumuhay ng mga patay. Hindi lang minsan, kundi 3 beses. At higit sa lahat, binuhay niya ang kanyang sarili pagkatapos niyang mamatay, after 3 days. Jesus is the power of God for salvation. The question is, ang tanong po, we are saved from what? We are saved from what? Tayo po ay naligtas saan? Previous verse. Tayo po ay naligtas saan? First and foremost, we are saved from God Himself. We are saved from His wrath. Saan pa po? Tayo ay iniligtas ng Diyos mula saan? From the penalty of sin, which is death. Hindi po ba ito ang sabi ng Biblia, ang kabayaran sa ating mga kasalanan ay kamatayan. And God saved us from the penalty of sin. We are also saved from the dominion of Satan. And we are saved from the eternal judgment of God, which is in hell. Because the gospel, ang sabi po ni Apostle Paul, is the power of God unto salvation. It brings peace, forgiveness, eternal life, and new life in the Spirit. So tayo po walang dahilan para ikahiya ang mabuting balita. Hindi po ba? Kung nauunawaan natin na ang mabuting balita ay ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas, we have no reason to be ashamed of the gospel. We have no reason to be in fear of sharing the seed sa mga taong naliligaw. Let us go back to our text. Paul said, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God of salvation to everyone who believes." Alam niyo po, the only condition and the only requirement para tayo ay maligtas ay sa pananampalataya. Ang sabi po ng John 3:16,
those who believe in Christ, we will not perish but have eternal life. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. The question is, ano ba ibig sabihin ng pananampalataya kay Kristo? Ibig sabihin po, ang pananampalataya kay Kristo, ibig sabihin, nauunawaan ng ating isipan at nauunawaan ng ating puso, nagtitiwala ang ating puso, at may buo tayong pagpapasya na ang lahat ng mga bagay na kine-claim ni Kristo patungkol sa kanyang sarili ay ating pinaniniwalaan. Sa madaling salita, ang pananampalataya ay kung tayo ay naniniwala na ang Jesus na ito ay Diyos at tao at namatay sa ating mga kasalanan, ang sabi ng Biblia, you will be saved. Sabi ni Apostol Paul, to the Jew first and also to the Greek. Ano po ibig sabihin nun? No, why the Jews are given priority para ipangaral ang mabuting balita? No. Dahil po, sila po, Jews are the chosen people of God. Sila po ay piniling bayan ng Diyos. At dahil sila ay piniling bayan ng Diyos, sila din po sa kanila pinagkatiwala yung pangangaral ng mabuting balita. They are the caretaker of the God's revelation. At mula sa kanilang lipi nanggaling ang isang Mesiya, ang Kristo, ang ating tagapagligtas na si Jesus. Alam niyo po, sa Biblia, may dalawang uri lang ng tao. Kung hindi ka Hudyo, hentil ka. Pero ano po ang pinakikita dito ni Apostol Paul? Na dapat ang mabuting balita ay ipinangangaral sa lahat ng tao. Lahat. Bata man o matanda, lalaki o babae, no? Anumang lipi. No? Amerikano ka man, Pilipino ka man, dapat po ang mabuting balita ay ipinangangaral sa lahat ng tao. Let's go back to our question. No, what are the reasons why we should not be ashamed of the gospel? Ang pangalawang reason po, no, ay ibinigay sa atin ni Apostol Paul, no, sa verse 17. Sabi po ni Paul is this, for in the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. Ano po ibig sabihin ng righteousness of God? Righteousness of God means is the state or condition of perfectly conforming to God's perfect law and holy character. Sa madaling salita, no, ito po yung ating kalagayan upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaso, malaki po yung problema natin. Katulad ng aking nabanggit, we cannot please God. We cannot be right with God. Hindi tayo kailanman magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Why? Because of our sinfulness. Because of our sinful nature. And that sinful nature is embedded to each and every one of us. This is the reason why our mind is corrupt, our heart is corrupt, and even our will is corrupt. By nature, we are sinners. Tayo ay likas na makasalanan. Ang ganda po ng paglalarawan ni R.C. Sproul kung ano ibig sabihin ng sinful nature. Ang sabi niya, we are not sinners because we sin. We sin because we are sinners. Naintindihan niyo po? Sabi ni Apostol Paul, sabi niya ay tayo ay makasalanan hindi dahil sa tayo ay nagkakasala.
Tayo ay nagkakasala dahil tayo ay makasalanan. That is the sinful nature natin na tinatawag. Kung ito ang ating kalagayan, we are doomed. Right? Kasi ito po ang sinasabi ng Romans 3 verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. You know what fall short means? Fall short means we are missing the spot. No, anuman ang gawin nating pagsusumikap, anuman ang gawin nating effort to please God, we cannot please Him. Hindi natin mararating ang kanyang kaluwalhatian. Never. Kung yun ang ating kalagayan, we are doomed, right? We are doomed. Ano po ang pamantayan ng Diyos ng kanyang katwiran? Hindi po ba ang kanyang kautusan? Tama po ba? Tama po ba? At isa po sa mga kautusan ng Diyos ay huwag kang magsisinungaling. At wala po dito, no, ang makapagsasabi na hindi siya nagsinungaling. Bata pa lang tayo, nagsisinungaling na tayo. No? Nung mamulat tayo at matutong magsalita, tayo'y nagsisinungaling na. Magpasa hanggang ngayon bilang mga Kristiyano, alam nyo sa sarili nyo na tayo ay nagsisinungaling. On the basis of that, no, we are guilty. And because we are guilty, we deserve to be punished. We deserve to be in hell. Ito ang sabi ni Apostol Pablo, kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Sabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, wretched man that I am doomed. Patay na ako. Pero ang sagot ni Apostol Pablo, sabi niya, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Salamat talaga sa Diyos. Salamat sa ating Panginoong Jesus because Jesus Christ is the revelation of God's righteousness. Sabi po sa Romans verse 26, He did this to demonstrate His righteousness at the present time so as to be just and to justify the one who has faith in Jesus. Alam niyo po yung word na just, justify, no? They convey the same word dun sa word na righteousness. They express the same terms, no? And what do we mean by justification? Justification is this: a person is declared legally righteous by God. Ibig sabihin, ikaw ay pinawalang sala ng Diyos. Sa pamamagitan po ng ano? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Ito po ang sinasabi ng John 3 verse 17. Na ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo, there will be no more condemnation. At inulit po ito ni Apostol Pablo. Sabi niya sa Romans 8 verse 1, that those who are in Christ, there will be no more condemnation. Ang ganda po ng pagkakasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5 verse 21. Sabi niya patungkol po sa ating Panginoong Jesus, He made Him who knew no sin to be sin on our behalf so that we might become the righteousness of God in Him. Our Lord Jesus Christ is the perfect man who ever lived. Kaya sabi ni Apostol Pablo, He is sinless. What makes our Lord Jesus Christ sinless? Ibig sabihin, lahat ng kautusan was fulfilled by Christ. If all laws had been fulfilled by Christ, ibig sabihin, all righteousness, which is the standard of God, has been fulfilled. Kaya ang sinasabi po na Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5 verse 21 ay ito.
No? Ang kasalanan ng bawat isa sa atin ay ibinilang kay Kristo. Upang ano po, yung kanyang katwiran ay ibilang sa inyo. No? Kayo'y itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo. At ang lahat ng inyong mga kasalanan, ng ating mga kasalanan ay inako ni Kristo. Yun po ang ibig sabihin ng 2 Corinthians 5 verse 21. Again, no, balikan po natin yung ating text. Sa Romans 1 verse 17, "For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith." Muli ko pong uulitin sa inyo. Dahil po sa ating pananampalataya kay Kristo, God justified us. Ibig sabihin, tayo'y itinuring na matuwid ng Diyos. At dahil tayo ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Yun po ang sabi doon, "But the righteous man shall live by faith." Hindi po ba napakaganda na the work of God in salvation is so great and so marvelous and so amazing? Naalala ko yung kanta, kaya nga siya tinawag na Amazing Grace. Ito po yung gusto kong iwanan sa inyo. We preach not on the basis of our own ability. We preach Christ because we understand that the power to save not rests in us, but in God, who revealed His righteousness. At paano po inirebuild ng Diyos yung kanyang katwiran? Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus na nagpagkahirap doon sa krus. Kaya wala po tayong dapat ikatakot para hindi ipangaral ang mabuting balita. Ang ganda po ng sinabi ni Ingrid last time na magsalita siya dito, nung mag-invite po siya sa inyo. Nasabi niya, the world is hurting. The world is in hope. At paano po magkakaroon ng pag-asa yung mga taong nangangailangan ng pag-asa? Through us. We have to keep on sowing the gospel. We have to preach Christ. We have to preach the cross sa buhay po ng bawat isa sa kanila. Bago ako magtapos, ang singles po ay they have this event sa darating po na Sabado. Kung saan meron po silang event na magbabahagi ng mabuting balita sa pakikipagtulungan po ng evangelizing ministry. At ito po ang hamon ko sa inyo. Sana po makakasama namin ang bawat isa sa inyo. At sa mga darating po na event pa ng evangelizing, join us. Let's continue to sow the seed. Let's continue to seed Christ in each and every one. Samahan po ninyo ako manalangin. O dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po. Sa mga salita mo, O Diyos, na patuloy na nagbibigay ng lakas sa amin. Nagpapaalala, O Diyos, na hindi namin dapat ikahiya ang iyong mabuting balita. Sapagkat ito ang kapangyarihan mo, O Diyos, upang magbago ng buhay, upang magligtas. So the righteousness of Christ will reveal to those who will receive ang mabuting balitang amin pong daladala. Bigyan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, ng puso, ng compassion to reach the soul, to reach the lost soul.
sa bayang pong ito. Sa amin pong kalagitnaan, kung meron man po, Panginoon, sa amin na hindi pa nakakakilala sa iyo, nawa, Panginoon, ang mayamang biyaya mo ay kanyang matanggap. At makita niya at tanggapin si Kristo sa kanyang buhay bilang kanyang Panginoon at tanging tagapagligtas. O aming Ama, sa mga salita mo, pagtibayin mo, O Diyos, ang aming pananampalataya. Maraming salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. God bless you, GCF Montalban. Ang amin pong aawitin, I am not ashamed of the gospel, ay tugon po sa mensaheng ating narinig. Nawa ay sabayan niyo kami, Panginoon. At angkinin natin yung awitin na yung bawat lyrics na sinasabi po sa awitin. The lyrics will be flashed on the screen.
love you. Hi, Daddy. Thank you for all your love and support throughout all the years. I love you so much. And thank you for letting me know Christ better. And thank you for letting me go to church with a lot of friends and letting me know more about the gospel. I love you. Happy Father's Day. Happy Father's Day po, Papa Donnie. Thank you po sa lahat ng sacrifices, hard work, and pagmamahal na binibigay mo po para sa ating pamilya. Kahit hindi naman po namin laging sinasabi, sobrang na-appreciate po namin lahat ng ginagawa mo para sa amin. And thank you po for being a loving father, a good provider, and someone we can always look up to. And I pray po na bigyan ka pa ni Lord ng good health, strength, happiness, and maraming blessings. And to all the fathers out there, thank you for your unconditional love, guidance, and dedication to your families. Again, Happy Father's Day, and Happy Father's Day to my Papa. We love you, and God bless. Okay, are we ready? Are we ready? Okay. Happy Father's Day, Lolo Gado. Happy Father's Day to my dad, Edgar. We love you so much, Dad, and we miss you every day. I pray that God will continue to bless you in every way. Thank you for all the sacrifices you made and every prayer that you prayed over our family. I love you so much, Dad. Happy Father's Day. Best pepper in the whole world. And what are we gonna say to Lolo? Mahal kita, Lolo Gado. Give a kiss niya. Father's Day po sa lahat ng amazing tatay dyan. Lalo na sa aming goal, aming greatest of all tatays. We love you, Papa. Happy Father's Day. Happy Father's Day! The world can be so noisy and confusing. It's easy for a child to feel so small. But there's a perfect plan in place to help me. Created by the Father of us all, who gave me someone who lights the way with every step I take. Someone who's always on my side. Someone who cheers me on
Ayan, salamat sa mga sa mga youth natin. Palakpakan naman natin yung ating mga kabataan. Siyempre, sabi kanina, ay hayaan nyo naman kami magdiwang ng mga fathers, dahil after ditong araw na ito, kaya siguro walang mga naglaba kahapon, wala na malansya. And then after naman ito, mga nanay naman, mga mothers. So salamat ulit. It is rare, na kumbaga ito po ay isang bagay na kung minsan nakakalimutan nating appreciate yung mga nag-inspired, yung mga provider natin, and even yung mga tatay na laging nandyan kasama ng mga nanay. Ayan. Kaya naman, tawagin natin yung mga tatay, hindi ko na patatagalin, mga men of fire. Punta po tayo dito as we will pray for you, Pagpe-pray po namin kayo. Mga tatay dyan, wag na po tayo mahiya. Let us go in front. We will just recognize you, yung mga ginawa nyo sa mga madaming araw ng buhay, kasama ang ating mga pamilya. Ayan, mga tatay, mga kalalakihan. Ayan. Siguro kung minsan nakakalimutan tayong pasalamatan dito po sa GCF Montalban, hindi po namin kayo kakalimutang pasalamatan yan. Dito po tayo. Ayan. Okay. Thank you po sa mga magigiting nating mga tatay. Talagang nagwagwapuhan. Siguro po, pwede nyo po bang 1 linggo sila raw hindi maglaba at mamalansya? Ayan, request lang. Ayun, nga po. So, yan, salamat ulit sa inyo. Naniniwala ako, hindi man nila sabihin, mga anak nyo, mga asawa nyo, hindi man nila sabihin, pero they appreciate you. Tama po ba? Wala na tayong magagawa. Nandito na sila. Nandito na kami. Talagang gano'n, Araw namin to. Kaya, salamat again sa mga tatay, Tayo raw yung picture ni Lord, Kasi God is our Father, and therefore, we also have the responsibility to provide, to be a good example, and even yung not ashamed to share the good news to our families. Dapat gano'n. Di po ba? Ayan, dahil dyan, pag-pray po natin sila, wala ba kami mga token dyan? Pag Mother's Day, ang dami nyo yata. Pag tatay, parang tinitipid kami, Hindi po, ayan. Meron po. Dito kayo, move forward tayo, mga kapatid. Ayan, dito. Masyado merong mga stage fright tong mga tatay natin, Hindi sila, gusto lang nila sa likod lang. Dito tayo, mga tatay, ayan. Mga brother Alan, ayan, dito. Okay, ayan. Pwede pakisamahan, para makita kayo. Sayang yung mga kagwapuhan natin. Ayan po, thank you. Thank you, parang nail cutter yata. Hindi na raw kasi tayo nagugupit. Anyway, ayan. Para lagi na lang daw. Hindi, okay. Talagang salamat again sa atin, Talagang grabe. Hindi, meron na. Isa. Hindi, okay. Sige, pwede ba natin, picture muna tapos pagpe-pray natin yung mga tatay na. Okay. Compress daw, mga kapatid. Pwede po kayo doon, kuya. Ayan, ayan, Okay, so pwede natin pag-pray sila. Manatili lang tayo dito. Extend natin yung mga kamay natin sa ating mga tatay. Lord, salamat po, Panginoon. Tunay na sa araw na ito ay naramdaman po namin yung appreciation from you, O God, and even from our family. Thank you, Lord, sa suporta nila. Tunay, Panginoon, na napapagod din po kami, nahihirapan din po, at kuminsan ay nadi-discourage rin po. Pero Lord, salamat po, Panginoon. At ikaw po ang sustainer of our strength, Lord God. Ikaw po ang nagpatuloy na nagbibigay sa amin ng sigla, ng kalakasan at kasiyahan, Panginoon, sa aming ginagawa sa araw-araw. I-bless mo nga po ang mga tatay na ito, Panginoon, ng karunungan, kalakasan,
At higit sa lahat, Lord, yung pagmamahal sa iyo, Panginoon. Lord, ito po ang maging sandigan namin para magpatuloy kami sa paglilingkod, magpatuloy kami na may kasipagan na magtrabaho para sa aming pamilya. Lord, give us a heart like Joshua, Panginoon, that we will declare in our lives and even in our hearts, Lord God, as for me and my household, we will serve you, Lord. Give us that kind of heart dedicated to you, to your church, to your service, and to you alone, Lord God. Ilayo nyo nga po ang mga tatay na ito. Panginoon, kami pong lahat sa kasalanan, sa tukso, sa panghihina, Lord. Palakasin nyo po kami at makita nyo po ang aming mga puso as a leader na dinesign nyo po sa bawat pamilya po naming nire-represent, Panginoon. Pagpalain nyo po, O Diyos, dumaloy po ang masaganang biyaya mo po sa araw-araw sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, for calling us, Lord God, in this great responsibility. Tulungan niyo po kami, magampanan po namin ang tunay na dinesign niyo po sa amin bilang mga leader, bilang mga haligi ng tahanan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Puspusin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Salamat po, mga tatay. God bless you po. Pwede na po tayo makabalik. Thank you again. We appreciate you, mga tatay natin. And again, happy Father's Day to all the fathers of GCF Montalban. Thank you, Elder Donnie, for that encouraging message. I hope bawat isa po sa atin ay maging brave and bold to share the good news. And let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves cheerful or hilarious giving. We give because He first gave His Son as evidence of His great love for all of us. We give because we love Him. Just before we sing our offering song and pray for the offerings, we would like to request everybody to please make use of our offering envelopes by using the space labeled as tithes, which is intended for our general fund. After giving your tithes, you can also give your offering for our various ministries as the Lord leads you to do so. This is over and above your tithes for the Lord. If you need any of these envelopes or pencils, please raise your hands and our ushers will gladly assist you. You can also opt to send your offerings through online banking. Details are being flashed on the screen. Also, inserted in the bulletin is our praise and prayer item slip. You can write your thanksgiving and prayer petitions to the Lord. After writing, you can drop them in a box provided at the usher's table as you leave later. Also, we would love to be with you in our midweek prayer fellowship every Wednesday from 7 to 8:30 in the evening. We would also like to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by an anonymous person. Salamat po. If everyone is ready to worship the Lord through giving, then let us all stand once again as we sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you a life as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to
Let us pray. Ama naming Diyos na mapagpalang Ama, maraming salamat po sa pinansyal na pagpapala niya na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Kasiyahan mo nawa, Panginoon, ang pagbabalik namin ng biyayang ito, Panginoon. And may these blessings, Lord, be be used in different ministries, Panginoon, and may all the servants, Panginoon, nagagamit ng biyayang ito, Panginoon, may be a good stewards, Panginoon, ng blessing na ito. Muli, binabalik namin ang papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. You may all be seated. For our announcements, you can find them in the slip inserted in our bulletin, which you can bring home with you. For first announcement, God save him or her. Di ba?
Hello, check. Ayan. And so, what you have watched, yan po ay 8th and 9th year ng GCF Montalban. Again, may ano pong meron sa July 12 anniversary. Ayan po. So, save the date. Again, on July 12, yan, we are celebrating the 10 years of God's incredible faithfulness to our church. Yan, amen po, no? Praise God. And get ready for an unforgettable anniversary celebration. If you wish to get involved in preparation, just look for Sister Susan or Deacon Susan. And nasaan po? Ayan po, nasa likod po. Ayan. Okay? Next announcement. Brother Noah, nasaan po si Noah? Ayan. Thank you po. Magandang umaga po sa ating lahat at purihin ang Diyos sa buhay natin. Quick encouragement for the young professionals and singles ministry and singles, we'll be having our, as discussed or mentioned by Elder Donnie kanina, we'll be having a prayer walk this Saturday entitled Good News on the Move. This will be held at Montalban Sports Center. 4 to 7 p.m. That's Saturday. Encouraging everyone not to be ashamed and be courageous of disseminating faith, disseminating hope, disseminating salvation. So, see you guys. Naasahan namin ang inyong suporta at ang inyong presensya. See you. Thank you, Brother Noah. And po, so we're excited to see you po sa Singles Ministry. Ayan, prayer walk. Before we let you go, we encourage everyone to please return the bulletin at the usher's table after the service so we can use them again in our next worship services and save on the printing cost. However, the slip inserted in the bulletin is yours to take with you. Thank you for your kind understanding and cooperation. At this time, we would like to recognize our guests and visitors. If you came here for the first time, may I request our visitors to please be recognized. Ayan, meron po ba tayo dito sa side na ito? Ayan, sige po. Tayo po tayo. Ayan, okay. Welcome po sa GCF Montalban. Sa kabila po, sa kabilang side po. Sa kanan ko, meron po ba? Wala, ayan. Thank you for coming to our worship service. We are inviting you to the Welcome Center after the closing prayer so we can get to know you more and pray for you. I would like to request everyone to please greet our first-time visitors as we sing our welcome song. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, we'll grow together, worshiping our Lord and King with all our hearts. We welcome you to GCF. Ayan, welcome po sa atin sa GCF Montalban at sa mga viewers natin dyan sa Facebook Live and even sa YouTube. Salamat po sa pag-join sa amin. At sa atin po lahat narito, again, salamat po ulit sa pag-join sa ating worship celebration. I know the Lord is well pleased, dahil tayo po ay nag-show up ngayong Sunday na ito. Thank you for the message. As we close with the word of prayer, let us all bow our heads and let us pray. Father in heaven, we thank you for your presence, Lord. Indeed, Lord, you are here and you are a rewarder of people, Lord God, those who seek you, Lord. Thank you again for the message. Lord, you have empowered us
as you reminded us, Lord, that we have responsibility and we have nothing to be afraid of, Lord, because it is your power, Lord, unto salvation. Salamat po, Panginoon. Maraming po salamat maging sa aming naging guest, Lord. I-bless mo nga po siya at patuloy mo siyang katagpuin in a personal and a biblical way, Panginoon. Maraming po salamat sa amin po narito, Lord. Umaasa kami, Panginoon, na ikaw po ang makakasama namin sa mga darating na araw, sa aming trabaho, sa aming negosyo, maging sa aming pag-aaral, sa mga schools, or saan man kami pumunta, Panginoon. This week, Lord God, we pray for your presence, Lord, to be upon us. Lord, continue to give us that boldness, Lord, to face the future, Lord God, especially this week. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw po ang magdadala sa amin ng mga pagpapalang pinansyal, material. Lord, anuman po yung aming pangangailangan, O Diyos. Tunay, Panginoon, ito po'y pagpapala, Lord, itong linggong darating sa amin, sa aming mga buhay. We also remember those who are with us sa Facebook Live, even sa YouTube, Lord God. I-bless mo rin po sila, extend your gracious hand towards them, at maranasan din po nila ang iyong masaganang biyaya. Salamat po, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga prayers namin, Panginoon, na paparating pa lang, Lord, ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na po kami sa katugunan, sa kagalingan, Lord, ng mga kamag-anak namin na may sakit. Lord, yung mga kamag-anak rin po namin, mahal namin sa buhay, nasa ibang bansa, Panginoon, pagpalain nyo rin po sila, abutin nyo po sila ng kalakasan at kaaliwan, Panginoon. Maraming pong salamat. Tunay, Lord, na kami po'y umaasa ng isang mabiyayang linggo sa aming buhay. Thank you, Lord God, at sa mga tatay, Lord God, na narito, Panginoon, nawa maidiwang nila ito ngayong araw na ito, Panginoon, ng tunay na may kagalakan, Ama. Salamat po, Panginoon. Maraming pong salamat. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. Sa ating bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, muli nating awitin, Papuri kay Yahweh. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Maraming salamat po sa lahat. Magkita-kita po tayong muli next Sunday. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, sa lahat ng oras, sa bawat
Jesus! Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh! Yahweh! Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh! Yahweh! Sa kanya'y may tagumpay. Yahweh! Yahweh! Sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh! Yahweh! Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh! Yahweh! Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh! Yahweh! Sa kanya'y may tagumpay. Yahweh! Yahweh! Sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh! Yahweh! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman.